Ayan po. So ngayong umaga naman po ang i-discuss ko o ang aking topic tungkol naman po doon sa mga ibang tao na bakit sa kabila ng pagtawag, sa kabila ng pag-anyaya ng ating Panginoon, nandun sila sa point na ayaw nilang sumunod. So ang title po ng aking message ngayon ay Why Others Choose Not to Follow. Bakit yung iba pinili na wag sumunod? Siguro na natataka kayo. O maaari na naisip niyo, sino ba ito? Bakit ba ganoon? Alam niyo, ang Panginoong Hesukristo po, nung mangaral po siya nung panahon niya, ang dami pong sumusunod sa kanya. Pero marami rin po na hindi sumunod. Marami rin pong hindi sumunod, hindi nakasunod sa kanya. Nakakalungkot. Ang Panginoong Hesukristo mismo ay personal siya mismo. Pinupuntahan niya yung kanyang mga alagad, tinatawag niya ang kanyang mga alagad, ang tao, inaanyayahan niya every time na magkakaroon po siya ng mga gathering o every time na may mga tao siyang nakakasalimuha, inaakay niya ang tao, tinatawag niya, follow me. Sumunod ka sa akin. At gayon din po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na sumunod tayo kay Kristo. Gayahin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero ganun pa man, may mga pagkakataon o maraming pagkakataon na Kristiyano ka na pero hindi ka pa rin makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po dito sa John, ang verse ko po ay John 6:66. Medyo hindi po maganda yung number, no? Pero, pero yun po, ang sabi po dito, from this time, many of his disciples turned back and no longer follow him. Nung pagkakataon na yon, marami sa kanyang disipulo ang umiwas at hindi niya sumunod sa kanya. Imagine nyo mga kapatid, disipulo na yon, disciple na ng ating Panginoon, pero iniwan pa rin siya. Nakalulungkot, di po ba? Paano po ba yung pangyayaring yun? Nung time na yon, ang ating Panginoon, nagtuturo siya doon sa kanyang mga disipulo. May sinabi siya, ako ang tinapay ng buhay and everything, ganyan po. So, dahil sa kanyang malalalim, dahil sa kanyang sabihin po natin na parang malalalim yung salita ng matadainhagang pananalita ng Panginoon, marami pong natisod. Marami pong hindi nakaunawa ng kanyang salita. Imagine nyo mga kapatid, disipulo na po yon, mga disipulo, mga kasama na po ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi nila maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi nila magustuhan to the point na natisod sila. Parang hindi nila matanggap. At ang Panginoong Hesukristo na mismo ang nagsasabi noon, hindi pa nila matanggap. How much more, kunwari, pupunta sa iyo brother mo, pupunta sa iyo kapatid mo, brother, ganito, ganyan. Parang hindi ka pa rin naniniwala. That's why, sinasabi po dito, why others choose not to follow. Marami pong dahilan kung bakit ayaw sumunod. Di po ba sabi, mas maraming yung maraming dahilan pagka, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan, pag gusto, maraming paraan. Tama po ba? So, maraming dahilan ang isang Kristiyano kung bakit ayaw niyang sumunod. So this time nakita po natin unang-una rito parang bakit hindi ayaw na, parang umayaw na yung mga disipulo niya rito. Dahil nga po natisod sila, nasaktan sila dun sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita po ng Diyos minsan masakit. Minsan po talagang masarap, nakaka-bless. Pag dumating sa buhay mo, minsan ang salita ng Diyos nasasaktan ka. Aminin po natin, totoo po 'yun. At isang bagay po 'yun kung bakit may mga kapatid tayo o maraming Kristiyano na hindi na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo o nanatili na huwag sumunod kasi nasasaktan sila sa salita ng Diyos. At kung minsan, dapat kasama natin sila rito, na kasama natin nakikinig, kasama natin nakatunghay sa ating messages, hindi na sila umaatin kasi minsan nasasaktan sila sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, sabi nga po, double-edged blade yan. Di po ba? Kaliwat kanan o magkabilang side, metalin po yan. Na pag tumusok sa atin, talagang masasaktan tayo. At kapatid, sinasabi ko sa iyo, pag ikaw po ay tinablan ng salita ng Diyos, blessings po yun. Ibig sabihin po yun, tumalab sa iyo ang salita ng Diyos. Kasi po ang salita ng Diyos,
Doon po sa mga comfortable o yung mga wala nang hindi na tinatablan, alam niyo po, ano po yun, magtaka po tayo pag di na tayo tinatablan ng ating salita ng Diyos. Baka meron na pong kakaiba sa buhay natin bilang Kristiyano. Di po ba? Pero pag tinablan ka ng salita ng Diyos, blessings po yun. Ibig sabihin, nadama natin, naranasan natin ang salita ng Diyos to the point na, opo, tama pala, nakikita natin yung sarili natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ano po yung isang dahilan po kung bakit hindi nakakasunod ay number one, yun nga po, affliction. Pag nasasaktan na ang isang tao, isang member ng church sa mga sinasabi o sa mga katuruan ng pastor, minsan umaayaw na yan, umaaray na yan. Ito nga po yung mga alagad na ng ating Panginoong Kristo, inunfollow pa siya. Kumbaga sa Facebook, inunfollow po ang ating Panginoong Kristo. Hindi na sumunod, ayaw na, umayaw na. Kasi may narinig silang something na hindi nila matanggap. Dito po sa church natin, wala po tayong discrimination. Minsan po may mga narinig tayong salita na patungkol do sa mga third sex o yung mga mahal po namin kayo. Hindi po namin, kung may nasasabi man po kami tungkol do sa mga kapatid natin na nasaktan ako kasi ganito, narinig ko sa message mo, wala po kaming sinasabi o wala po kami sabi na bawal kayo dito sa church. Lahat po tayo, welcome po sa church kasi ang gusto po na ating Panginoong Kristo, maranasan natin yung pag-ibig niya sa pamamagitan ng church, hindi po tayo masaktan. Kung masaktan po man tayo, dahil yun po yung kalooban ng Diyos para matuto po tayo, para maunawa natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kung minsan, dapat nasasaktan din tayo Hindi po ba? Minsan, ganun po talaga Parang kung minsan, nauuntog tayo para ma-realize natin na, tama pala ito Kung minsan nadadapa pa tayo para po matuto tayong tumayo. Pero kapatid, sinasabi ko sa iyo, kahit anong sitwasyon na meron ka, gaya ng sinabi, inawit natin ang Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa iyo. Ano man pagkatao meron ka, ano man yung isuko mo sa Panginoon yan, isuko mo sa Panginoon kasi hindi po nagbabago ang Panginoon. Amen po? So pangalawa po, yun nga po, affliction, nasasaktan. Pangalawa, sa palagay, they think that the cost of being a follower is too high. So, yun po. Marami pong mga Kristiyano ang iniisip na pagka ako'y sumunod sa Panginoon, high standard yan Mataas ang, mataas ang, kumbaga, requirement ni Lord para sa pagsunod sa Kanya Parang hindi ko kaya. Nasanay tayo doon sa dati nating relihiyon, mga sinauna nating relihiyon na parang lax tayo. Na parang walang obligasyon, di po ba? Na parang wala tayong okay lang sa akin. Dumalo ako, hindi, okay lang sa akin. Sumulpot ako, hindi, okay lang sa akin. Magsimbat, hindi, okay lang. Hindi po. Di po ba? At iyon po yung inaayaw ng iba na mga Kristiyano o Kristiyano na pagdating po sa punto na yon, parang ayaw na nilang sumunod sa Panginoon, ayaw nang magsimba, ayaw nang dumalo sa mga gawain ng Panginoon, ayaw nang dumalo sa ganito sa worship. Kasi po, ang lalong-lalo na ayaw na pong sumunod para maglingkod. Kasi ang iniisip nila, napakataas naman ng requirement ni Lord. Baka hindi ko kaya kasi simpleng lang ako Baka hindi ko kaya maglingkod sa Kanya kasi mahirap lang ako. Hindi ko kaya kasi matanda na ako. Hindi po, mga kapatid. Ang paglilingkod po, wala pong pinipili. Ang pagsunod sa Panginoon, wala pong pinipiling edad, bata, matanda. Wala pong pinipili ang Panginoon. Kaya kung maalala niyo yung turo ni Pastora, yung mga kasalanan, yun po yung tinawag ng ating Panginoon. Hindi po tinatawag ng Panginoon nung banal ka, sige, sumunod ka sa akin. Ang tinawag po niya ay makasalanan. Kaya po ang Panginoon narito sa atin, dumating sa atin para sa makasalanan, hindi po sa matuwid. Yun po ang tandaan nyo. Kaya kung tayo po, meron po tayong agam-agam sa sarili natin, hindi ko kaya kasi marami kong atraso kay Lord Marami kong kasalanan sa buhay ko. Hindi ako makakasunod sa Kanya. Huwag niyo pong isipin yun, mga kapatid. Mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Sabi nga po sa Biblia, the more sin, the more, andun po yung pagpapatawad. Habang nandun ng kasalanan, mas marami pa rin ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Mas marami pa rin yung kaawaan ng ating Panginoon. Huwag mong sabihin, makasalanan ako. Hindi, marami na akong nagawang kasalanan. Lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon kasi walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon kung tayo po ay lalapit sa Kanya.
Amen po. So, patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Kung nagkukulang man tayo, huwag nating isipin yun. Ang isipin natin yung ngayon, lalapit ako sa aking Panginoon kasi kailangan ko siya. Kailangan ko siya sa aking buhay. At lahat po tayo, kailangan po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin maikakaila yan. Wala po. Sabi po, no man is an island. Kailangan po natin ang bawat isa. So, yun po, number 2, yun nga, yung cause of following Jesus, sabi nila, high ang standard ni Lord eh. Oo, baka hindi ko kaya. So number 3, tinatawag po natin, the cause of following Jesus means giving up earthly comfort. Ano ba yung mga earthly comfort natin? Di ba? Marami tayong, yun nga eh, pag sumunod ako dito kay Lord, pag ako nag full time sa pagiging Christian ko, marami akong i-give up eh. Yun ang thinking ng iba, tama po ba? Dami kong iiwanan eh. Dami kong iiwasan. Marami na yung bisyo ko, yung mga ganun eh. Marami kong ganun. Kaya po ayaw sumunod sa ating Panginoon. Marami pong ganun, totoo po yun, di po ba? Ako po nung araw, marami po akong kaibigan talaga, nung hindi pa po ako Christian. Natuto po akong magsabong, natuto po akong uminom. Pero nung pong naging Kristiyano ko, nilayuan ko yan. Nilayuan din ako ng mga kaibigan ko. Ganun po talaga. Kasama po yun. Kasama po yun, mga kapatid. Lalayuan ka talaga ng mga kaibigan mo. Salamat sa Panginoon kasi pinili ko siya. Pinili ko siya. At yun nga po yung tinatawag natin na marami kang iiwanan. Kasi yung self-denial po ba? I-deny mo na yung sarili mo eh. Kahit sabihin mong love na love mo yung kaibigan mo, iiwan mo siya. Kahit sabihin mo na, hindi ko maiiwan tong iiwan mo yun. I-deny mo yung sarili mo para sumunod sa ating Panginoon. At marami pong tao na ayaw nilang i-deny yung sarili nila, kaya hindi po makasunod sa ating Panginoon. Amen po, marami pong ganun. So, ano po yung kailangan natin? Kailangan po natin magpakalakas po tayo. Ang Panginoon, kung mawawalan ka ng kaibigan, mawalan ka ng 10, may papalit yan. Hindi po ba? May dadating yan na mas mabuti. Kung nawalan ka ng kaibigan kasi iniwan mo sila kasi ayaw mo nung ways nila, may ibibigay sa iyo ang Panginoon, mas marami na. Yun yung para sa iyo. Sino po ba dito walang kaibigan? Lahat po naman siguro tayo, meron. Di po ba? Hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Ay ibig ko pong sabihin, kung may iiwang ka, meron kang isasarang pinto sa iyong buhay, merong bubuksan ng Lord yun na bagong pintuan, na iyon yung para sa iyo. Kaya wag tayong matatakot na, pagka ako naging Kristiyano, baka, di ba? Di po ba? Wag tayong maging Ang sundin po natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. At doon makikita natin, kung makikita natin yung ano yung kalooban niya sa atin, mauunawaan natin, in the end, ma-realize mo. Alam niyo po yung mga kaibigan ko dati na yon, may mga sakit na, yung iba namatay na, kasi nga po, mahilig uminom, di po ba? Yung iba talagang, wala na, hindi mo na, kailan po, namatay yung isang kaibigan ko na cancer po. No? So, ayun, hindi niya maiwasan yung pag-inom niya, besides sa pinapayuhan ko po siya na, hindi, kasi yan yung magiging, masama yan eh. Hindi tama yan. Alam niyo po, minsan sa katigasan ng ulo, ayun, natuluyan na po. Yun po ang natin sa ating Panginoon. Tinuturuan niya tayo kung paano tayo lumakad ng matuwid sa Kanya. So, no matter iwan natin, talikuran natin yan, kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, sundin natin. Yun po yung pagbibigay po ng ating sarili doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. No? So, marami tayong titiisin, marami tayong iiwanan. So, minsan nga po, yung mga kapamilya mo pa mismo mga kamag-anak mo iiwan mo pa rin yan Bakit po? Pag Sunday po, meron tayong gawain 9:00, 8:30. Natapat po, birthday po ni kapatid ko birthday po, invited ka merong celebration doon. Hindi mo unahin yun. Lalo na pag nagmamature na tayo, hindi mo muna yun Iiwan mo muna yun, tatanggihan mo muna yun. Nangyayari po yun, marami po yun, tama't tinatanggihan po natin yun kasi hindi po natin dapat ipinagpapalit ang ating Panginoon doon sa mga ganung bagay. No? So,
Meron po kasi, sumunod po, pangapat, the cause of following Jesus means responsibilities, duties, and obligation. So marami po tayo, obligasyon, may duty po ang bawat Kristiyano pag sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At iyon po yung ayaw ng iba. Ayaw po nila sa ministry. Kasi ganun. Sila na lang dyan. Doon sa mga marunong na lang yan. Yung pagtuturo, doon na lang sa mga nag-aral yan. Hindi po, may responsibilidad po tayo. Ayaw pong sumunod, okay na ako maging simple member ng simpleng member ng Jesus the True Light kasi nakakarinig naman ako ng message, nabe-bless naman ako, okay na sa akin to. Pero alam niyo po, mga kapatid, bilang Kristiyano, walang kabuluhan yung pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dapat meron tayong paglilingkod sa Kanya. Kung anong binigay sa atin ng Panginoon, ipaglingkod natin sa Kanya. Amen po ba? Kasi walang kabuluhan yung pagiging Kristiyano natin kung sa maliliit na bagay hindi natin kayang ipaglingkod sa ating Panginoon. At yun po, pag dumating ka na doon sa punto na yun, pinipilit mo yung sarili mo o sabihin natin, masaya ka na sa iyong paglilingkod, ano man yan, sa anong paraan paglilingkod mo sa Panginoon, ang tawag na po doon, ministry. Meron ka ng gawain sa Panginoon. At iyon po ang isang obligasyon ng isang Kristiyano. Dapat meron siyang obligasyon, meron siyang ministry. May gawain siya para sa Panginoon. Marami po yan. Hindi lang po yan yung mga nagtuturo, nagpapaawit. Marami po yan. Kung ikaw, pumupunta ka sa kapitbahay mo, binibigyan mo siya ng payo, o minsan tumutulong ka, o ano man yung maitutulong mo bilang isang Kristiyano sa iyong kapwa, ministry po yun. Kung ikaw nagsishare ka ng salita ng Diyos sa iyong kapitbahay, mga kaibigan, kamag-anak, o sino, ministry po yun sa Panginoon. Nagmi-minister ka para sa Panginoon. So hindi po natin dapat limitahan yung kakayanan ng isang Kristiyano, ng bawat isa sa atin, sa kung ano lang yung kaalaman natin. Marami po tayong magagawa sa ating Panginoon. Amen po ba? So, yun nga po, sa ating pong responsibility, sa ating pong duty, o yung paglilingkod natin, ang number one, siyempre yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Meron tayong tinatawag na responsibilidad tayo sa ating Panginoon. Siyempre, yung mag-serve sa Kanya sa pamamagitan ng yung paggawa sa Kanyang ubasan, at alam po natin yun, tinuturo po natin yung mga paraan natin o kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon. At pangalawa, kung paano tayo makakapaglingkod sa ating kapwa. Hindi lang po tayo sa Diyos, meron din po tayo obligasyon, may duty sa ating kapwa. So, yun po yung ayaw ng iba. Okay na ako okay na ako dun sa nag-ano ko kay Lord. Okay na ako. Pero sa ating kapwa, meron din po tayong responsibility. So, sabi po dito ni Apostol Pablo, to live for Him through sacrificial service. Meron tayong serbisyo. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Unang-una yung sa Diyos, yung pagsamba, yung paglilingkod natin sa Kanya, yung pagpupuri natin sa Kanya, paglilingkod sa Diyos. O paano naman yung paglilingkod ko sa aking kapwa? Sabi dito, sa 1 Peter 4 verse 10, serve each other. Maging lingkod tayo sa bawat isa. No? So sabi po dito, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in various forms. In various forms. Kung ano yung meron ka para maipaglingkod mo sa iyong kapwa, gamitin mo. Paglilingkod po yun sa kapwa natin. Serve each other. So pangalawa po, to encourage one another. So nakikita natin, may mga kapatid tayo, lalo ngayon, panahon na to, marami po tayong mga kapatid na may mga sakit. Alam po natin kung paano natin sila ma-reach out, kung paano natin siya kumustahin, kung paano natin sila malaan yung kalagayan nila. Hindi man natin sila masabihan, hindi man natin sila ma-reach sa pamamagitan ng social media, hindi natin ma-text. Isama natin sa panalangin, mga kapatid. Opo, napakahalaga po ng panalangin sa buhay ng tao. Hindi po natin alam na gumagawa
Yung panalangin natin gumagawa sa buhay ng ating mga kapwa, gumagawa sa ating sarili. Napaka-powerful po ng panalangin. Alam niyo po, may kwento ko. Nito lang past few weeks, na-encounter ko po yung kabutihan ng ating Panginoon. September 13, Friday, talagang minsan napepetsahan ako Friday the 13th. Nagpa-ultrasound po ako sa Jose Reyes kasi meron pong sa lobby, merong ultrasound, libre po. So, napilitan lang po ako kasi yung mga kasama ko, pumila, yung mga kasama ko, mga engineer, nakapila sila. So, pagbalik po nila, masayang-masaya sila kasi, bakit? Kasi okay pa yung yung pantog, yung bato. Wala, sabi nga po, ng mga doktor, yung mga radiologist doon, pwede pa ako mag-samji. Sabi ng mga kasama ko, tuwan-tuwa pa, pwede pa ikang uminom yan. Yun ang biro daw sa kanila ng doktor. Naingganya ako. So, medyo pasara na po yung yung booth para doon sa ultrasound. Humabol ako sa mga around 11 o'clock yun. Mga 2 na lang po siguro inu-ultrasound sa ako na po halos yung huli. So, nung nakaano na ako, nagulat ako kasi sabi ng doktor, may bukol ka sa kidney at malaki. So, sabi ko, bakit ako? Sabi ko ganun. yung mga kasama ko sa construction, ang hihilig uminom, may mga bisyo and everything. Tapos ako, napakaingat ko sa pagkain, may nakitang bukol sa akin. Sabi, 2 pa. Hindi lang 1, 2 pa. Sabi ko, butik na akong malaglag doon sa higaan kasi hindi ako makapaniwala na meron akong bukol sa kidney. Unang-una, wala akong nararamdaman. Ganun po pala. So, minsan may bukol tayo, hindi natin. So, napakahalaga po pala magpapacheck up tayo. So, yun. Inisip ko noong mga ilang araw, bakit? Sabi ko, wala naman akong nararamdaman. So, binigyan ako ng recommendation ng doktor, sige, para masiguro natin yan, magpa-CT scan ka. So, ayun, binigyan po ako so, okay naman yung mga, resulta ko sa creatinine, kasi hindi kayo CT scan hanggat hindi okay yung creatinine result mo, no? So, okay naman po. So, confident ako. Nung mga unang gabi, nag-isip ako. Sabi ko, saan ko nakuha to? Bakit ganun? Di po ba? Nag-isip ako. So, nung siyempre, dahil sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, pakikinig natin, alam niyo po ang nasa isip ko, kung ano man yung resulta na to, dito ko mapapatunayan yung kabutihan ni Lord sa akin. Tama, meron, pero hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi ko tatanggapin ko na meron ako, pero hindi ako papayag na hindi pagalingin ni Lord. Yun ang nasa isip ko. Kaya po, every night, yung pong misis ko, nalaan din po ng kapatid ko yun. Yung misis ko, tsaka yung kapatid ko, nagte-text sa akin, kumusta ka na? Kasi doon po ako naka-stay sa construction site. Every time nagte-text, kumusta ka na? Ano nararamdaman? Okay lang. Kumusta yung pagtulog mo? Hindi ka ba nag-aalala? Nakakatulog ka ba ng hibing? Nakakatulog ako, parang matching. Sabi kong ganun. So, wag niyo ako intindihin kasi panatag po yung kalooban ko na kung ano man po yung meron ako ay kaya akong pagalingin ng aking Panginoon. Gusto ko nga po mag-testify pa sa harap So, sabi ko, ito yung pagkakataon ko na matetesting ko ang aking Panginoon dahil doon sa sakit ko kasi ito binigay niya sa akin pero tatanggalin din niya to. Yun po ang thinking ko. So, kaya po wala parang kung nakikita niyo po nagtuturo ako diyan, hindi ko po inintindi. Kahit meron po 'yan, hindi ko inintindi kasi alam ko pagagalingin ako ni Lord. So, ito na nga po nung dumating yung result sa akin ng CT scan, meron nga po malinaw. Tigisa po, meron sa prostate at saka so yun, hindi ako pumayag. So ginawa ko po, pinuntahan ko po yung doctor sa urology, yung pinaka-head. Inilapit po ako doon at saka doon po binasa niya. Sige, kunin ko muna ikay resulta. Pag-aralan ko, pumunta po siya sa laboratory, chinek niya. Pamaya-maya bumalik, masaya. Mukhang maganda ka ako ang nito. O baka naman anuhin lang ako nito. Baka naman sabihin po natin na parang inaano lang ako nito, parang pasasayahin lang ako, pero in the end, pangit ang resulta. So, yun ang iniisip ko. Masaya siya. Sabi niya, alam mo, ang tawag pa nga po sa akin, pare Alam mo, pare, wala ka namang problema So, nagulat ako. May bukol po Hindi nga ako makapaniwala. Ano po ba dapat kong inumin? May bukol po na.
Hindi, kasi yung bukol na to, tubig lang. Oo, meron dalawa, malaki nga eh. Pero tubig lang yan. Hindi yan cancerous kasi ito, resulta mo dun sa sa CT scan mo, hindi siya cancerous. Hindi, kailangan pa po bang nag-aalala rin po ako eh. Kailangan po ba operahan yan? Hindi mo na, kailangan po bang may inom na gamot? Wala, sabi niya ganun, herbal, wala. So lahat po na yon, sabi niya, wala akong dapat intindihin. Kailan ako babalik sa iyo, Dok? Siguro mga 6 na buwan. Ang tagal, sabi kong ganyan. So kung may nararamdaman, ang akin lang ito po, kung seryoso po yun, alam niyo po yung kausap ko, head na po yun ng urology. Siya na po yung kasama po niya yung mga doktor pinag-aralan. Wala kang dapat intindihin. At dahil po doon, alam po, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi yung pong pag-alala ko, although hindi naman ako masyadong nag-alala, yung pong instantly pinagaling po ako ng Panginoon. May mga kapatid po tayo, na po pwede po pala na meron kang bukol na ganyan o meron kang sakit sa ganyan na wala kang nararamdaman na ikaw pala to the point na parang wala kang sakit, mabubuhay ka. Yun po yung inano sa akin ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Huwag mo intindihin yung sakit mo na yan. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ko. At may kapatid din po tayo ngayon na nag-undergo po ng surgery. Kasi nga po, meron po ring nakita rin sa kanya, sa kanyang kidney, no? So, isama po natin sa panalangin, no? Mga nakaraos sila, may mga kapatid po tayo na hindi naka-attend kasi po may naramdaman o may sakit at karamdaman. Mahabang panahon, may mga kapatid tayo, may mga sakit at karamdaman. Pagpanalangin po natin. Kasi po, naniniwala po ako, kaya po silang paglingin ng ating Panginoon. At iyon po, pag naranasan nila yung kagalingan at kung kayo man may sakit karamdaman, pinalalangin kayo sa pangalan ng ating Panginoon, naranasan nyo ang kagalingan. Alam nyo po, iyon po yung dahilan para patuloy tayong sumunod sa Kanya. Mawawala po yung agam-agam natin kasi ang buti po talaga ng Panginoon. Yung Kanyang habag ay hindi nauubos sa atin. Basta tayo po, patuloy po tayong sumunod sa Kanya. Masakit minsan, oo, minsan ayaw, minsan din natin matanggap. Pero wag yun ang maging dahilan para kumbaga i-unfollow natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Wag yun ang maging dahilan para hindi tayo sumunod sa Kanya. Kung sumunod ka ng una, pagpatuloy mo na. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, yung race nyo, yung inyong karera, pagpatuloy nyo lang, no matter ano no matter ano yung ma-encounter nyo sa daan, no matter ano yung daanan nyo, yung race nyo, o yung karera nyo sa buhay, ipagpatuloy nyo lang. Hindi po smooth yung ating karera sa buhay. Marami po tayong nararanasan na ng mga problema. Opo, at sinabi naman po yan ng ating Panginoon, na kung tayo ay dumaraan dyan sa mga problemang yan, kasama natin ng Lord. Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi po niya tayo iiwan. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At nakita ko po yun sa buhay ko. Sabi nga po nung technician, nung pinahihiga ako sa CT scan, nakahiga po kasi yun, Sir, kaya yung bang humiga ng 20 minutes? O bakit naman? Sabi ko, bakit naman hindi? Wala namang masakit sa akin. Kasi yung iba po na nakita ko na hindi na po makahiga. Kasi sa nakita pong bukol sa akin, siguro ang thinking nila, hindi ko na kayang tumayo, hindi ko na kayang humiga. Sabi ko, wala naman akong problema. So, ganun po kabuti ang ating Panginoon. Hindi po niya tayo binibigyan ng mga karamdaman na hindi natin kaya. Siguro baka tinanggal agad ni Lord yun, baka kung ano yun, baka hindi ko kaya Kaya tinanggal niya agad. Inalis niya agad yung sakit, binigay niya agad yung kagalingan. At hopefully, umaasa ako doon sa mga kapatid natin na nakakaranas ng ganyan. Patuloy lamang po tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi po niya tayo iiwan doon sa mga sandali na nangangailangan tayo. Amen po. So walang dahilan para hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. No? So sabi po dito, isa pa po, obligasyon natin sa ating kapwa ay to pray for each other. Sabi nga po kanina, kailangan manalangin tayo para sa isa't isa. Sa mga panahon na to, alam nyo yung panahon ng June, July hanggang before December na yan, sabi po ng matatanda, iyan daw po yung panahon na de peligro. Pwede pong paniwalaan natin. Bakit? Diyan po dumarating yung malalakas na bagyo.
Diyan po dumadating yung mga maraming sakit at karamdaman, yung mga bare months na yan. Sinasabi rin naman po yan ng mga yung mga nasa doktor, yung mga nasa medical Yung mga time na yan, mga bare months, diyan po tayo mag-iingat sa pagkain, sa lifestyle natin. Kasi diyan po yung mabilis ang pagbabago ng panahon. Bukas makalawa, nararanasan na natin yung lamig, di ba? Yung lamig nung Kapaskuhan, lamig nung panahon. Marami na pong inaatake sa puso, marami pong arthritis diyan, lahat. So, yan po, hindi naman po masamang sumunod sa payo ng mga eksperto. No? So, yan po yung time. At marami po talagang nasasawi sa mga time na yan. Sa sakuna, sa bagyo, lindol, yung mga time na yan. At sa sakit at karamdaman. Yan po, ayon po sa statistics, yan po yung talagang, kung sabi nila, ora de peligro. Hours of yung mga disasters, yung mga peligro. Yan po yan, mga time na yan. So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Nasa atin pa rin po yung pag-iingat na yan. No? So, isa pang dahilan kung bakit hindi makasunod yung mga kapatid natin o kapwa-Kristiyano sa ating Panginoon, sabi po dito sa 2 Corinthians 4:4, sabi po niyan, because Satan blinded the minds of unbelievers to keep them from being the light from seeing the light of gospel of the glory of Christ who is in the image of God. Binulag po ni Satanas yung isip ng marami. Marami po ang nadaya ni Satanas sa isipan pa lang. Binulag niya ang isipan ng tao para hindi makasunod, para hindi makita yung glory, yung kaluwalhatian ni Lord. Imagine nyo, kung naniwala po ako sa sakit ko, hindi ako napagkatulog gabi-gabi. Hindi po ba? Sa thinking ko pa lang, malala na ako kasi nakita na nga, malinaw na nga, ito na nga dalawa na nga yung Kung yun ang naging thinking ko sa buhay ko, siguro, hindi po ba? Baka sa pag-aalala pa lang matuluyan ka na, hindi po ba? Pero kabuti ng Diyos. Oo, tinanggal niya yung pag-aalala ko. Ganun po sa atin, mga kapatid. Kung nakakaranas tayo ng pag-aalala sa buhay, minsan isipin natin, ito ba, yung pag-alala na to makakabuti sa akin? Mas makakabuti kung ang alalahanin ko yung kabutihan ng Diyos. Kasi kung ang pag-aalala ko, ang iisipin ko lang, ito yung paraan ni Satanas para, di ba, hindi ako maniwala sa aking Panginoon na siyang magbibigay sa akin ng kagalingan. Di po ba? So, minsan, nasa isip natin. So, ano po ang magiging solusyon natin pagdating dito? Kung bakit hindi tayo makasunod? Ano ba yung anong kailangan natin para makasunod tayo sa ating Panginoon? Paano ko ba siya masusundan? So sabi po sa Bible, kailangan po natin ng transformation. Mag-transform tayo. Kung nung dati ko ang problema mo, patong-patong o marami, konti, talagang dinaramdam mo, ibahin mo na. Wag mo nang ano mo na ipagdaramdam mo. Kung yung dati, yung sakit mo, grabe kung pakaisipin mo, yung problema mo, kung gaano pakaisipin mo, wag mo nang mag-transform ka, wag mo nang isipin yun. Bakit po? Kasi sa isip pa lang po, naglalabanan na yung yung problema mo at saka yung kung ano yung solusyon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Kung gusto mong magbago, kung gusto mong mabago yung sitwasyon mo, kung gusto mong mabago yung kondisyon mo, baguhin mo muna yung thinking mo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Hindi po ba? Lahat po kasi na yan sa isip nagsisimula. Lahat ng problema ng tao sa isip nagsimula. Bakit po? Alam niyo po, nung tumanggap tayo sa ating Panginoon, nung naborn again tayo, ang naborn again lang sa atin, Espiritu. Hindi po nabago ng Panginoon yung ating isip. Kaya nga po, si Apostol Pablo, sinabi niya doon sa mga Kristiyano sa Roma, mga Kristiyano na yon, mga kapatid, mga Kristiyano na yon, tumanggap na yon sa Panginoon, magbago kayo na yung isipan. Baguhin nyo, kung gusto nyo ma-transform, gusto nyo mabago yung buhay nyo, baguhin nyo muna yung inyong isipan. Hindi po ba? So dito pa lang pala, hindi po kasi nabago ni Lord yung isip natin. Espiritu lamang po ang nabago ng ating Panginoon. Hindi rin po nabago ng ating Panginoon yung ating physical na anyo.
Espiritu po ang binago sa ng ating Panginoon. So, yun po yung nagiging ano natin. Yun po yung, dahil nabago yung Espiritu natin, marami rin pong, ang Espiritu po is powerful. Marami pong nagagawa sa atin, nakokontrol na yung ating isip, nakokontrol na rin po niya yung ating physical. Kaya nga po, ang Espiritu, pag iyon ang naghahari, yun ang kumokontrol sa buhay mo, kaya mong labanan yung laman. Kaya mong labanan yung mga urges mo, yung mga needs mo. Bakit po? Kasi po, hindi Espiritu na yung kumokontrol sa'yo. Pero, sabi nga po ni Apostol Pablo, doon sa kung anong kondisyon mo ngayon, yung nangyayari sa'yo, kung ano yung nasa paligid mo, huwag ka namang umayon dyan. Huwag mo paniwalaan yan. Gamitin mo pa rin yung isipan mo. Di po ba? Baguhin mo pa rin yung takbo ng isip mo para malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos na siyang nararapat o siya yung will ng Lord sa buhay mo. Di po ba? Alam niyo po, example po si Jonah. Si Jonas po, yung pong propeta Jonas. Several times kinausap po siya ng Panginoon. Si Lord na po mismo kumausap sa kanya. Pumunta ka dun sa bayan ng Ninive at mangaral ka kasi kailangan nilang magsisi upang hindi sila malipol. O yun po ang 2 beses po sinabi sa kanya. Pero alam niyo po ba, dahil hindi kontrolado yung isip niya, iba po ginawa niya, hindi po ba? Ito yung Ninive, pero dito siya pumunta. Ibang lugar yung pinuntahan niya. So, imagine niyo po, di ba? So, problema yung buhay niya. Ganun po tayo, mga kapatid. Kung ano po yung sinasabi sa atin ng Panginoon, gamitin po natin yung isip natin. Magpakumbaba po tayo sa ating Panginoon at sumunod po tayo kung ano yung sinasabi niya. Huwag po nating yung isip natin na kontrolin natin na to the point na tayo pala ay sabihin po natin na parang kinakalaban na natin yung Panginoon. Pinagpipilitan natin dahil nga po hindi po yun ang kagustuhan ng Lord, pero yun ang kagustuhan ng isip ko eh. Yun po nagagawa natin. So, kaya po dapat, sabi nga po ni Apostol Pablo, magbago po tayo ng ating isipan. So, meron po siyang sinasabi dito sa Romans 7, no? Kung nabasa niyo po sa Romans 7, Kristiyano na po ito. Sinasabi, ito po ay isang dilemma o isa po itong problema ng isang Kristiyano. Sabi po dito, sa verse 15, babasahin ko po, hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. So, at Kristiyano na po yung nagsasalita. Actually, si Pablo po ito. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So, kung gayon, hindi na nga ako ang may kagagawan yon, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na mananahan sa aking katawang makalaman. May kakayanan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko lamang ito magawa. So, parang yung kantang gusto kong bumait, pero hindi ko magawa kasi may kumokontrol sa akin. Yun po yung paliwanag ni Apostol Pablo dito. Ano yun? Merong kasalanang nananahan sa aking puso o sa aking buhay, no? Pero ganito po ito. So, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan o naninirahan sa akin. So, sabi ni Pablo, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat at sa tuntunin ng aking isip. Ayun, sabi ni Apostol Pablo. So, yung isip, naglalaban yung kanyang espiritu, naglalaban yung kagustuhan saka yung isip niya. At maraming Kristiyano po na nandoon sa ganung sitwasyon. Marami po na yung tinatawag natin na merong dilemma niya siya sa kanyang buhay. Meron siyang confusion sa kanyang buhay. So, ano pong solusyon diyan?
Yun pong pagbabago ng ating isip. Tayo po, binigyan po tayo ng banal na espiritu na para po i-guide tayo. Para pong yung konsensya po yan. Pag alam po natin mali, sasabihin sa atin ng Diyos yan eh. Ibubulong sa atin ng Holy Spirit yan, mali yan eh. Gagawin mo pa lang. Ang kaibahan po, mga kapatid, ang kaibahan po nung kasulatan o yung mga commandment, yung kay Moises at saka po yung biyaya ng Diyos o yung tinatawag nating yung ating Panginoon, yung mga ng utos na ating Panginoong Jesucristo, may pagkakaiba po yan. Ang kasulatan po o yung mga commandments ni Moises, pinakikita po diyan kung paano ang kasalanan ng tao. Kunwari, meron kang nagnakaw ka, o yan, nagnakaw ka, bawal yan, mapaparusahan ka. Ang biyaya ng Diyos po o yung grace of God na tinuro na ating Panginoong Jesucristo, tinuro po sa atin yan para hindi natin magawa. Yung kumbaga, alam mong masamang magnakaw. Doon po sa kasulatan, nagnakaw ka, naparusahan ka. Doon mo nalaan na mali yung ginawa mo. Ang pong grace of God o yung biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, itinuturo sa atin para wag kang magnakaw. So, ibig sabihin, sa isip pa lang, tinuturuan na tayo na wag mong gawin yan. Iyon po ang kaibahan, iyon po ang kagandahan ng biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay sa bawat isa sa atin. Tinuturuan niya tayo na huwag magkasala sa ating kapwa. Tinuturuan tayo na hindi magkasala sa Diyos. So the moment na sinunod mo yung kasalanan, di ba? Thinking po, sa isip po natin, sa mind po natin, dito pa lang po. So andito pa lang yung kasalanan, yung na sinasabi sa atin, magkakasala ka pag ginawa mo yan eh. Huwag na po nating i-entertain. Di po ba? So, magpasalamat tayo dahil patuloy tayong ginagabayan ng banal na Espiritu. Patuloy tayong binibigyan ng katuruan ng ating banal na Espiritu para huwag tayong magkasala. At iyon po ang nais ng ating Panginoon. Sa umpisa pa lang, umiwas na tayo sa kasalanan para tayo ay makasunod tayo sa Kanya, makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. So, isa pa po kung bakit sabi ni Apostol Pablo, para daw po tayo makasunod. O yung iba, kaya hindi makasunod sa Panginoon kasi marami siyang tinatawag na extra baggage. Ano po ba yung extra baggage na yan? Marami po siyang mga anik-anik sa kanyang buhay na ayaw niyang bitawan, ayaw niyang iwan, ay gusto niya, asa kanya pa din yun, mga ano yan. Kaya hindi po tayo makasunod. Kung maalala niyo po yung turo tungkol doon sa binatang mayaman, di po ba? Maalala niyo, Panginoon, isang araw na-encounter niya ang ating Panginoon. Panginoon, paano po ba ako paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, ang tinutukoy niya is afterlife na. Yung buhay na darating, yung future na. Kung maalala niyo po, ang sabi dito, nasunod mo ba yung mga utos? Nasunod mo ba yung mga ganyan? Nasunod mo ba yung mga pagbibigay? Opo, nasunod mo. Bata pa nga lang po ako, nasusunod ko na yan. Pero magtataka ka, mga kapatid, mayaman siya at nasusunod niya yung mga utos ng Diyos, yung mga utos ni Moises, pero hindi siya aware dun sa buhay na walang hanggan. Empty pa rin yung buhay niya. Meron siyang hinahanap. Hindi niya alam kung paano. Paano pa magkakaroon? Guro, mabuting guro. Ang tawag nga sa kanya, mabuting guro. Paano po ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Paano ba makakamit yun? So, wala po sa pagsunod sa kasulatan, yung tinatawag na buhay ng walang hanggan. Ang pagsunod po ay nasa ang buhay na walang hanggan ay nasa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At eto po, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kung gusto mong makasunod, ganito gawin mo. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, ganito gawin mo. Yung mga ari-arian mo, yung yaman mo, ibenta mo, pamahagi mo, bumalik ka. So bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. No, pagkaraan gawin mo 'yan, bumalik ka at sumunod ka sa akin. So nalungkot po yung yung binata na mayaman kasi hindi niya kaya. Hindi niya kayang gawin, hindi niya pala kayang sumunod sa ating Panginoon. Sinabi na mismo na ating Panginoon, sumunod ka sa akin, bumalik ka, gawin mo ito. So hindi niya kayang gawin yung sinasabi ng ating Panginoon na yung
para sa kapwa at saka para sa Diyos, hindi niya kayang ibigay. How much, paano siya magkakaroon, paano niya makakamit yung buhay na walang hanggan? At bandang huli, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, mas makakadaan pa ang isang kamelyo sa butas ng karayom o sa mata ng karayom kaysa sa isang mayaman na makarating sa kaharian ng Diyos. Marami pong na ano dito sa ano na to, sa verse na to. Ibig sabihin ba si Lord galit sa mayaman? Ibig ba sabihin si Lord parang, 'di ba? Parang kung babasahin niyo po ito, ang thinking mo parang anti-rich si Lord. Parang hindi ba parang ayaw ba niya, ganito ba ang thinking ni Lord sa mayaman? Hindi po ganoon, mga kapatid. Huwag po tayo ma-confuse sa salita ng Diyos. Ang sinasabi po ng Panginoon, ano po ito? Figurative po ito. Figurative na mayroong katotohanan sa buhay ng isang tao. Bakit? Pag po ang mayaman, kasi po, sinasabi po niya dito yung eye of the needle. Tinatawag yung mata ng karayom. Ayun, mata ng karayom. Figurative po ito. Meron po isang lugar kasi sa Israel. Alam niyo po ang Israel, 45 po yung mga ano nila, yung mga bayan nila. Jericho, kung maalala niyo, may pader po sila. Ang Jerusalem, may sariling pader yan. At bakit po? Kasi nga po, dumarating yung time, nagdidigmaan sila, papasukin sila ng kalaban, papasukin sila para digmain. So, meron po silang mataas na pader. So, doon pader na yon talagang hindi po makakapasok ang sino man. Maliban na lang sa meron silang tinatawag na isang maliit na salibis o yung labasan nung lungsod, meron silang maliit na pintuan na kung tawagin nila ay mata ng karayom o eye of the needle. Iyon po yun. Hindi po yun yung karayom talaga na, hindi po ba? Yung karayom na ginagamit natin sa panahi. Ano po yun? Figurative. So, ano po ang purpose nun? Meron po silang malaking gate. Kung ano niyo po sa Bible, ang bawat lungsod, mayroong malaking gate. At meron din pong maliit na gate. Yung maliit na gate, yun po yung mata ng karayom. Ang dumadaan lamang po doon, yung mga pastol, na may mga alaga silang tupa, may mga alaga silang hayop, doon sila dumadaan. At yun, maliit lamang po talaga yun. Maliit na lagusan, maaring yumuyuko sila, maaring dumadapa sila para lang makaraan. Ang purpose po nun, para yung kalaban, lusubin sila, hindi makakapasok kasi maliit lang. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mas makakaraan pa ang isang kamelyo sa mata ng karayom kaysa sa isang mayaman na makarating sa langit. Di po ba? Malinaw po yun. Kasi po bakit? Yung kamelyo po, pagka daw po umupo yan, nakakaano po yan. Kaya pong umupo niyan, kayang lumuhod. Kaya po niyan dumaan doon sa maliit na pinto na yun na kung tawagin, mata ng karayom. Pero bakit ang mayaman hindi? Kasi po, yun nga po, marami siyang extra baggage. Amen po ba? Marami siyang ganito marami siyang, ano po yung extra baggage? Marami po tayong bit-bit sa buhay. Hindi po kayamanan lang yun. Maaring mayaman ka sa kaibigan, maraming mayaman ka sa literal, mayaman ka sa iba pang material na bagay. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, hindi mo madadala yan sa langit. Hindi mo madadala yan. Pag dala-dala mo rin yan, at nais mo, sabi niya sa mayamang lalaki, at nais mong dumating, pumunta sa kaharian ng langit, hindi mo madadala yan. Iwan mo yan. Kung gusto mo talaga na makarating sa buhay na walang hanggan. Yun lang naman po ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po niya sinasabi na ang mayaman hindi na makakarating sa langit. Mag-ano po tayo, yung sinasabi ko sa inyo, extra baggage. Magbawas-bawas tayo. Kaya sabi nga po niya sa Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us. Ano sabi? Yung mga bagay na nagpapabigat sa atin para makalapit tayo, para makasunod tayo sa Panginoon, yung mga bagay na nag-hinders o yung nagpapaantala o yung nagiging hadlang para makasunod sa atin na tayo sa Panginoon, sabi nila, itapon, tanggalin, streamline, bawasan.
Hindi naman ibig sabihin na, di po ba, na magpakahirap ka muna bago ka makasunod sa Panginoon. Streamline. Pag sinabing bawas-bawasan po natin yun. Yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo makalapit sa ating Panginoon. Alam po natin yan. Oo, marami tayong gusto, marami po tayong nais sa buhay natin. Pero matapos nating makamit, minsan yun nagiging dahilan o nagiging hindrance para makasunod tayo sa Panginoon. Amen po. Aminin po natin, minsan masakit. Totoo po. Mga kaibigan natin, kayamanan ng kaibigan. Minsan sa dami ng kaibigan natin, sila yung nagiging hadlang para tayo makalapit sa Panginoon. Marami tayong pangarap. Minsan yun yung, di po ba, mayaman. Hindi nga bawal mangarap. Mangarap ka ng mangarap. O minsan yung pangarap natin, yun yung nagiging dahilan para hindi tayo makalapit sa ating Panginoon. Bawas-bawasan natin. Sabi nga ni Apostol Pablo, bawas-bawasan natin. Mag-streamline tayo. Alam nyo po yung mga, sabi nga po dito, and let us run with perseverance the race marked for us. Para makatakbo tayo ng may pagsusumikap o na may na maigi para dun sa race o dun sa karera na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Magbawas-bawas tayo. Totoo naman po, alam nyo yung pong, yung mga, kung nanonood kayo ng Olympics, noong araw, ang Olympics po, pag nakikita nyo yung mga athlete dyan, yung mga damit nila, sapatos nila, nung hindi pa po masyadong napag-aaralan yung tinatawag na aerodynamics, yung mga damit nila, sapatos nila maluluwag. Dahil po doon, yun pala yung mga dahilan kung bakit hindi sila makatakbo ng mabilis, kasi nga po, maluluwag yung damit nila. At gayon din po ng mga swimmer, yung mga sa swimmer for sa Olympic, no? Kung makikita niyo po sila, nung araw, hindi po ganoon ang suot nila. Parang maluluwag, naka-short. So, napag-aralan po na yung palang mga ganong damit, kasuotan, nagpapabagal pala yun kapag ka ikaw'y lumalangoy o nagpapabagal yun, dahilan yun para hindi ka bumilis, nagpapabagal sa iyong pagtakbo. Kaya po, in-streamline nila. Tingnan nyo po, yung mga suit ngayon ng mga swimmer, yung mga halos, di po ba? Kuha na talaga, fit na fit sila. Yung mga athlete po, yung mga sprint runner, puro fit na po yung suit nila kasi para po makatakbo sila ng maayos at mabilis. At iyon po ang napag-aaralan nila. Ganon din po ang ating Panginoon. Para tayo makarating, makatakbo, makaabot tayo doon sa race o sa karera na binigay sa atin ng ating Panginoon, magbawas-bawas po tayo. Kasi yung mga baggage natin, extra baggage natin, kasi mahihirapan po tayo maabot yung kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So, lastly, gaya po nung ating Panginoon nung sa parable dun po sa banquet, yung great wedding banquet, tinawag po tayo lahat ng Panginoon. Tinawag po niya, marami po siyang inimbita pero marami pong hindi dumalo. So halos hindi po sila nakadalo. Ang ginawa ng Panginoon, tumawag po siya ng iba, yung mga, tingnan mo yung mga inutusan niyo yung kanyang alipin, pumunta ka doon sa mga dukha, yung mga, ayan, at sila anyayahan mo kasi yung tinawag ko, hindi dumating. Ganon din po tayo mga kapatid. Tayo po, patuloy po tayong tinatawag ng ating Panginoon. Huwag po nating tanggihan yung calling niya. Huwag po nating tanggihan yung pagtawag ng ating Panginoon. Kasi malulungkot po ang ating Panginoon. Sa palagay mo, tinatawag ka ni Lord para maglingkod sa Kanya. Kaya sabi po niya, maraming tinawag pero kaunti lang yung pinili. Hopefully, mga kapatid, tayo po yung nandun sa pinili. Huwag tayong mabuhay na nandun sa tinawag na hindi sumunod. Tayo po yung kokonti. Tayo po, sabihin na kahit sa kokonti, tayo pa rin po yung pinili. Yun po yung isa puso natin bilang isang Kristiyano. Tayo yung pinili ng ating Panginoon. At naniniwala ako, kung yun po yung patuloy nating papasok in thinking natin na tayo yung pinili ni Lord Kasi marami pong Kristiyano na yung pagiging Kristiyano nila, parang minamaliit lang. Parang ang tingin nila sa pagiging Kristiyano, maliit na ano lang to, hindi po. Napakahalaga po ng pagiging isang Kristiyano. At iyon po dapat ipinagmamalaki ng isang tao, ng isang Kristiyano, yung buhay niya sa pagiging isang Kristiyano. Amen po ba? So, yun lamang po, manalangin.